sa Ginoo may buntag. The good thing a man can do in all his labor under heaven during his numbered days. Ang pinakamaayo bang buhaton sa usa ka tawo sa iya habang mga paghagog, mga pagpaningkamot pa sa kinabuhi, nining iyahang mubong adlaw o mubong panahon aning kinabuhi ang mga igsoon. Ang atong text, magkita nato in the book of Ecclesiastes chapter 2, so medyo taas-taas pa na siya, susunod na lang mo sa ako igsoon. Total, ato ang magyapon na siyang himay-himayon. Whole chapter sa Ecclesiastes nga 2. Sa ato ang mga pagpangabudlay ba, o sa atong mga paghago ba, ilalom sa langit mga igsoon, halos tanang tao are driven aning subtle nga purpose. So ani bang dili kayo daya, pero mao gyud pinakatinguha o pinaka-aim kaning kwarta. By which, usahay ginagamit nato sa tong kaugalingon nga kayuhan, o ingon man, kayuhan po sa uban. Aning kinabuhi nga nata, mga tao rise early. I do believe nga usa siguro taniana, nagabangon tag sayo adto sa trabaho. Ang uban gali ginalahutay nila ang init nga panahon, o ang uban gali maski sa tong time karon labi na kay uso na lagi ning TikTok, uso na lagi ning social media, nagahimo maski og mga uban mga shameless nga murag na gyud mauwa ba nga halos astangkag ipakita na. Ang uban nagahimo og mga mindless o uban mga foolish, kabantay ba mo mga prank nga ang ubang nga mga tao mahimong katawanan nga usahay below the belt ba ang mga pasiya o komedya o ilahan yung gina-post nato sa social media. Ang ilang intention, my friend, is to gain followers. Aron nga nabay mga tagasunod ba o sa ingana nga pamagi modaghan ang ilang mga viewers for what? Kung sa may ilang tinguha, ignay mong tapad kwarta. Diba wa mo gilaing aim nga nung nagaingana sila kay gusto og kwarta mga igsoon. Halos tanan kwarta man ang dagan aning kalibutan. For money, aron nga siguro sa pikas nga bahin, mapalit nila ang butang nga gusto nila. Mapalit nila ang butang nga makalipay nila o sa uban pod masustain nila ang need sa ilahapod nga pamilya mga igsoon. Masigali kita nga mga ginikanan, kita gali naga pangabudlay, some of you work hard, uban ninyo halos nagakabilar-bilar na aron sa pagpangitag kwarta, sa rason nga inyong mapaeskwela ang inyong anak kadto sa medyo maayong eskwelahan, makamatulog maayong edukasyon, makakita og maayong trabaho nga naman kwarta. Di ba tinuod? And that is ang umogyo'y timon o dagan sa kinabuhi. Nagapangandoy tag maayong ugma para nila o kabahin anang maayong ugma medyo baga-baga nga kwarta mga igsoon. Tungod kay aning kalibutan na almost everything, I want you to understand me. Aning kalibutan na almost everything in this modern world runs with money. Halos tanan aning atong modernong panahon karon nagdagan diha sa kwarta. Ang imuhang balay wa kay kuryente kung wa kay kwarta. Ang imuhang tubig nato labi na kung naa ka sa water district, it runs with money. Kay dili man na mag-operate nga industry, dili man na mag-operate nga kanang parts of government kung walay kwarta nga nagaran niya na mga igsoon. May mga tao silang ginabayaran para ma-maintain ang mayong serbisyo. So in short, it runs with money. Amen. Nagadagan diha gyud sa kwarta. Ang atong internet nga connection dili man na mag-run kung walay kwarta. Ang atong internet ginapalit nato gikan sa gawas sa nasod and it runs with money. Dili na maabot nato diri kung walay mga multi-million o billion investment nga gibuy-an sa mga tao. Aron nga ikaw ako makabaton ta og internet nga connection mga igsoon. Ang mga apps na nasa imong cellphone, it runs with money.
Amen. Unsa man ang mga apps nga nasa imo karon, GCash, unsa man ang Facebook, YouTube, o maski unsa pang mga apps nga nasa imong phone karon mga friend, it runs with money. Kaya nana sila yung mga butang nga nagapadagan, nagamintain, nana sila yung mga engineer nga nagarun niya. Kaya kung dili na nila i-maintain, wala, dili ta makapahimulos niya na among mga apps, mga igsoon. Unsa pa, ang atong mga sinina, it runs with money. Kaning imong sinina, although uban siguro hinatag, pero ang pag-manufacture niya na it runs with money. Amen. Diba tinuod? Mao yun na ang dagan sa kinabuhi mga igsoon. Ang atong education, ang atong pagton, it runs with money. May mga maestrang kinaswelduhan, o yes ang uban, labi na sa college karon libre na. Pero ang imong pagkaon, dili man libre. Ang imong pamilite, dili man libre. Ang imong project, dili man libre. So halos, maski ang pagtuon sa mga tao karon, it runs with money. Ang imong panakyanan, it also runs with money. Yes, ang nagpadagan, anak, gasolina o krudo. Pero kanang imong krudo, dili na ma-manufacture kung walay mga multi-billion investment nga gibuyan sa mga dagko nga negosyante para ma-process ka na o mahimong mabutang sa imong panakyanan aron ka na mudagan. Amen. O maski pa, ang imong sakyanan, ang imong ipalit sa krudo o sa gasolina, kwarta. Mo nang halos tanan igsoon, it runs with money. Tanan halos, it runs with money, my friend. Si Solomon gali ningon siya in the book of Ecclesiastes 10:19, iyang ingon, money is the answer to everything. Ang kwarta, mo'y tubag halos sa tanan. To which ng isang tao, mahimong makakaplag ba o kalipay or happiness mga igsoon. Tungod kay kita ng tao, musugot ka sa dili, mubati baya gitputag kalipay sa dihang mapalit nato ang mga butang gusto nato. Amen. Makapalit kang bagong phone, makapalit kang bagong sinina, makapalit kang bagong sakyanan, bagong balay, yuta, etc. Malipay baya gitput ka. Amen. Ang kwarta mga igsoon is immoral. It means dili ka na siya evil, nor dili pud ka na siya maayo. Nagdepende na kung giunsa nimo na paggamit mga igsoon. Si Pablo mingon siya nga ang kwarta is not the root of all kinds of evil. Dili ang kwarta mo ituburan sa tanang dautan. Apaning ni Pablo, ang gugma sa kwarta mo ituburan sa tanang dautan. It is the love of money. Mo'y root sa tanang klaseng dautan. 1 Timothy 6:10, my friend. O gingon po si Solomon in the book of Ecclesiastes 5:10, he who loves money, siya nga nahigugmang kwarta, will not be satisfied with money. Siya nga nahigugma sa kwarta, dili og dili yun matagbaw ni anak mga igsoon. Si Solomon sa iyang advance nga year, kay panahon ngayang gisulat ang Ecclesiastes, medyo tiguang naman siya, so daghan na siya mga kasinatian sa kinabuhi, my friend. O gikan sa maong mga kasinatian o sa iyang careful nga observation sa kinabuhi, wherein iyang gi-expressar ang iyang mga pagmahay ba, kay daghang regret si Solomon sa kinabuhi. O kana nga mga pagmahay iyang gibutang sa iyang libro nga Ecclesiastes, mga mistakes niya nga unta dili na nato sundon aron malikayan nato na nga mga butanga ug atong mapahimusdan wisely ang panahon nga gihatag sa Ginoo kanato mga igsoon. Mapahimusdan nato sa maayong pamaagi ang time that God has given to us. Si Solomon mingon siya, there is nothing better for a man than to eat and drink and tell himself that his labor is good. Siya nga wala daw ko na ilabing maayong angayan pang buhaton para sa katao sa iyang mga paghago ilalom sa adlaw, mao nga mokaon siya, moinom siya, o iyang sultian ng iyang kaugalingon sa mga maayong butang
o ang mga mayong butang ayang nahimo ba? O ingon siya, this also I have seen that it is from the hand of God. For who can eat and who can have enjoyment without Him? To understand this conclusion, we must first look in His heaven reason. Before niya si Solomon nga ningon siya nga mo ni ang labing maayo para sa usa ka tawo, kaon imong tapat kaon, inom og imong ingnon imong kaugalingon sa mga maayong butang nga o ang imo bang ingnon imong kaugalingon ba nga ang imong mga achievement was good o ang imong mga nahimo nga butang was good, but may reason si Solomon nganong mao na ang iyang giingon mga igsoon. And pray nga kining mga butanga will help us nga ma-utilize nato og maayo ang panahon nga gihatag sa Ginoo kanato mga igsoon. Excuse ka jud kay ako sa ning iko kay dali kay mawala ang kuan, dali kay mawala ang naka 15 seconds ra man gud ni. Okay. Na 5 click. Okay. So padayon ta. Unang rason mo ni pinakamayong butang nga angay natong buhaton sa kinabuhi. May tulong rason nga gihatag si Solomon nganong mo ni angay natong buhaton. Una, because our days are numbered. And that is the one reason nganong mingon siya, may conclude siya nga mo ni angay natong buhaton. Unang rason ningon niya, because our days are numbered. Kung mayong numbered mga igsoon, it means nga kung nakay 30 ka adlaw nga nabilin, it means that every day kana nga panahon nagakabuhinan mga igsoon. It means nga imong adlaw inihap na ba? Nakalatid o counted na, numbered na ang imong days. Ingon niya, and Ecclesiastes 2:11, paubos. Paubos siya, I said to myself, come now and I will test you with pleasure. So enjoy yourself and behold, it too was futility. I said of laughter, it is meaningless, and of pleasure, what does it accomplish? I explored with my mind how to stimulate my body with wine, while my mind was guiding me wisely, in how to take hold of fully, until, ingon niya, I could see what good there is for the sons of men to do under heavens the few years of their lives. Ingon ni Solomon, hangtod nga akong makaplagan unsa ang pinakamayong buhaton sa mga tao sa ilahang pagbubo nga panahon ilalom sa langit mga igsoon. So aron nga makaplagan ni Solomon unsa ang labing maayo para sa usa ka tawo, ang iyang gibuhat kining mga butanga. Solomon nagbuhat siya mga unmatched and unrivaled nga accomplishment. Nagbuhat siya mga butanga di gyud maikatandi o wa gyud ikapakisama sa kamatuoran nga ingon pa niya nga ang atong adlaw are numbers. Nga ang atong panahon nubo lang gyud kayo mga igsoon. Mo na nga kanato usa gyud ka valid nga question, usa gyud ka valid nga pagpangutana. Kining maingon ta ba unsa may labing maayong buhaton nato aning atong hamubong panahon ilalom aning adlaw mga igsoon. Yung word po nga gigamit ni Solomon nga it means numbered. So sa maong rason ang gibuhat ni Solomon kay ingon siya unsa may maayong buhaton nato. Kay hamubo man lang gyud kay atong time. So ang iyang gibuhat mao kani iyang enlarge ang iyang work. Iyang ipadako ang iyang buhat, ingon niya, I built houses for myself. Nagtukod kog daghang mga balay, nagtanom siya daghang mga vineyards for himself, nagtanom siya daghang mga kaparasan. Ingon pa niya, I made gardens and park for myself. Naghimo pa kog daghang mga garden o mga nindot nga laaganan para sa akong kaugalingon. Ingon pa si Solomon, I planted and then all kinds of fruits. Anak nga maong lugara, nagtanom pa siya klasing-klasing matang sa mga prutas. Ingon pa niya, I made ponds of waters for myself, from which to irrigate a forest of growing trees. Naghimo pa siya mga irigasyon.
aron nga mapatubigan ang iyang mga hardin, mga igsoon. Ingon pa si Solomon, I bought male and female slaves. Nagpalit pa yung kong daghang mga ulipon o mga katabang. Ingon pa niya, and I have homeborn slave na pag yung mga katabang nga diha pag yun na tao sa ako Ingon pa yun niya, I possess flocks and herds, larger than all who precede me in Jerusalem. Nagbaton siya og daghang mga karnero, nagbaton siya og daghang mga mananap, labaw pa kaysa kung kinsa pa man na nauna niya. It means daghan kayo property si Solomon, mga igsoon, mo na iyang gibuhat. Kaya ingon unsa may labing maayong buhaton aning hamubo natong panahon sa kinabuhi, mo na iyang ingon, nagbuhat ko aning maong mga butanga aron akong masuta kung unsa ba gyud ang pinakamaayong butang nga buhaton sa tao sa iyang mubong panahon sa kalibutan, mga igsoon. Ingon pa gyud siya, I collected for myself silver and gold. Nanguligta pa gyud siya og silver o bulawan and the treasures of the king and province. Iyang gibutang sa mga tipiganan, mga igsoon. Ingon pa gyud siya, I provide for myself male and female singers and the pleasures of man, many concubines. Ingon niya, daghan pa gyud kong mga musikero nga kung mingawon ko, layon ko, ila kong tukaran. Kung magisgot po kag unod ng panginahanglan, ingon pa ni Solomon, daghan po kong mga concubines. Daghan po kong mga babae, mo na yung Solomon simply as that. Kaingon pa niya, gusto na kong sutaon, unsang pinakamayong butang, buhaton sa tao, aning hamubong panahon, nga naa niya aning ilalom sa adlaw, my friend. Ingon pa gyud niya, I become great and increase more than all who precede me in Jerusalem. My wisdom also stood by me. Ingon niya, nahimo kong mas labaw kaysa kang kinsa pa man nga nag-una nako. O ang akong kaalam nagpabilin kanako. Despite sa tanan nga mga unmatched and unrivaled nga achievement and accomplishment, mga igsoon ni Solomon, kansang nasa'y luxurious nga leverage sa pag-gratify sa iyang desire. Kaya niingon gali siya, wa ko'y gihikaw sa akong mga mata. Tanan nga gusto nako akong maangkon. Kita daghang tag gusto pero dili man nato maangkon kay kuwang tag kwarta, amen ba? Daghang tag gusto pero dili nato maangkon kay nganuman gawas ka kuwang tag kwarta, kuwang tag propiedad, kuwang tag kasangkapan, kuwang tag kagamitan. But si Solomon naa niya ang tanan. That's why ingon niya, wa gyud ko'y ihikaw sa akong mga mata. Kung unsay gusto nako, ingon niya, ako yun nang maangkon. Apan yun yan ang tanan, my friend. Miabot siya sa usa ka certain nga conclusion nga miingon si Solomon, ang tanan niyang activities, ang tanan niyang mga hago, ang tanan niyang mga accomplishment was all vanity. May kakawangan lamang ang tanan and striving after the wind. Nga daw nagukod-gukod lamang siyang hangin and there was no profit under the sun. O wa gyud ginansya ilalom sa adlaw, mo na ingon ni Solomon. Nanguligtag bulawan, nanguligtag silver, but ingon siya, it is like chasing after the wind. Daghan kay sa concubines, but ingon niya, it is like chasing after the winds. Daghan kay sa accomplishment, daghan siya building ang ipatukod, daghan siya mga accomplishment na unmatched, but iyang giingon siyang kasing-kasing, apan kining tanan, kakawangan lamang, o daw naggukod-gukod ng kog hangin. I want you to understand me, brethren, nga sa atong mga pagpangabudlay ba sa kinabuhi, sa ato bang mga paghagog, mga pagpaningkamot, we should come to realize that our days are numbered. Basin bag makalimot ta ba,
sobra natong paningkamot, talimtan na nato ang realidad, nga ato diyang kinabuhi, wa nagkataas, nagkanubo, nga nagkanubo dihay. Nga ato diyang panahon, wa nagkataas, ang atong time, nagkanubo, nga nagkanubo, mga igsoon, that our days are numbered. Amen. And that is the truth nga gingon ni Solomon. Daghan kay sa achievement kay gibuhat pag usa ka butang yang ni-realize, luyo niya ning tanan, oy ang akong panahon numbered man diay. Ang akong time are getting shorter. Ikaduhang rason nganong ni come up si Solomon sa mong idea nga magkalipay, yang ingon because same faith befall us all. Kay maong kapalaran ang mudangat natong tanan. O kung sa kapalaran in 13 down to 16, ingon ni Solomon, and I saw that wisdom excels fully as light excels darkness. The wise man's eyes are his head, but the fool's walks in darkness. And yet I know that one fate befalls them both. Ingon niya, sa pikas nga bahin, mas maayo man yun ang bright kaysa medyo pulpul. Mas maayo man ang pagiging wise kaysa pagiging fool. But ingon ni Solomon apan aning duha, may usang kapalaran lang ang mudangat nila. O unsa na kapalaran ingon ni Solomon, nga silang duha mga matay ra gyapon. Amen. Same faith befall us all, my friend. Maong kapalaran ang mahitabo ra gihapon nako. Nga ingon ni Solomon, nga sa dihang mga matay na ning duha, ang manggialamon mamatay, ang foolish mamatay, o ingon ni Solomon, kaning duha will soon be forgotten. O kaning duha maabot yung panahon, malimtan na gihapon ni sa mga buhi. O naging Solomon, malimtan ragi hapon sa buhi mga igsoon, o sa dihang mamatay ang tao, ang kamaturan nagpabiling mauni. Nainig kamatay sa tao, wag sa madala maski gamay, sayang mga hinaguan sa kinabuhi. Ingon ni Solomon in Ecclesiastes 5:15 down to 16. As he had come naked from his mother's womb, so he will return as he came. He will take nothing from the fruit of his labor that he can carry in his hand. Amen. Ingon nga hubok kita nga miabot aning kalibutana. Ingon pa niya, inig kamatay na nato, wag yun tayo madala, maski kamay, sa atong mga hinaguan, aning kinabuhiya. O ingon ni Solomon, and this also is a grievous evil, exactly as the man is born, thus he will die. So what is advantage to him who toils for the wind? Inyon sa man na punoy, kabintahaan na. Kay mura kag nagagukod-gukod gyapon og hangin mga igsoon. Di ba sakto si Solomon? Bisan pa kung sa kakabray, bisan pa kung sa kakapulpul, bisan pa kung sa kahayahay o kung sa ka murag dili hayahay ang kinabuhi. The same faith befall us all. Mga matay ra gyapon tang tanan. In all our striving and labor under the sun, sa atong mga pagpaningkamot igsuon, mga pagpangabudlay, mga paghago ilalong sa adlaw, come to realize that you are destined to die. Dapat nimong masabtan nga may katapusan ng kinabuhi. And once we are dead, we can take nothing of the fruit of our work under the sun. Amen. Dapat natong masabtan nga nagahago ta, nagapaningkamot ta, pero ayaw kalimti, nga wa gyud kay madala na maski kusa.
Ayaw kalimting nga, wag kay madala, mas abog na lang mga igsuon sa imong mga hinaguan. Ikatulong nga son mo raw, makakatawa tani pero tinuod yun din. Because dead people have no more control of the fruit of their labor. Kaya ang mga patay, wa na na'y gahom sa bunga sa ilang mga pagpaningkamot. Tanawon yung ingon ni Solomon 17 down to 21, iyang gingon. So I hated life, siyang naglagot ko sa kinabuhi. For the work which I have been done under the sun was so grievous to me. Tungod kay mga trabaho nako, akong gipaningkamutan, nakapasuko yun nako ba mo na iyon ni Solomon? Because everything is futility and striving after the wind. Thus, I hated all the fruit of my labor, for which I have labored under the sun. Siya nga akong gikaligot-gutan ang akong mga pagpaningkamot. Tungod kay yang ingon, for I must leave it to the man who will come after me, and who knows whether he will be wise man or a fool. Yet he will have control over all the fruit of my labor, which I have labored by acting wisely under the sun. Ingon ni Solomon, pagkadako paning kagulanan para nako. Kay grabe na akong paningkamot, pabuhat og dagkong mga balay. Grabe na akong paningkamot, pauswag aning maong lugara. Grabe na akong paningkamot, paghimo og mga garden. But unsay na-realize si Solomon yang ingon, apan inig kamatay nako. Kining mo mga butang ipili nako sa kung kinsa may akong kabinlan. Pero wag ko kabalo kung tarungon ba na niya dala. Naapa mo niya. Tungod ka inig kamatay na sa tao, wala na siya'y kagahong pagkontrolar sa bunga sa iyang mga hago. Amen. Daghan nato nagapaningkamot pauswag, nagapaningkamot padako sa balay, nagapaningkamot paluag sa yuta. Pero inig kamatay nimo, wag yung ka masayod kung tarungon pa nagdala sa nagsulod. Yes, napadako nimo maayo imong anak, makasigurado ka nga tarungon yun na sa imong mga anak. What about sa mga apo nga pinlan puhon? Wa kita masayod unsay mahitabo sa bunga sa atong mga pagpaningkamot kay inig kamatay na sa tao, wa na say kagahom sa bunga sa iyang mga hinaguan. Amen. Amen. Diba? That is reality. Bisan pagunta, unsa nga testament imong ibilin diha, that has no power. Kaya nga naman, siguro tumanon pa na sa imong gibinlan. What about sa mga apo? What about sa mga kaapu-apuhan kung inganaon pa ba yun na nila? Ngayon sa ka-testimony, si Pastor Rimo, nag-share siya. Siya yung membro daw diha nga kanang portahan na yun ba? Sakto-sakto yung sakit. Kaya ito kang Pastor Rimo nag-uol. Nag-uol kay grabing bahong nga kayang ingon nga grabe daw po niyang paningkamot nga o luag ang ilang business, grabe ang iyang paningkamot sa una halos grabing tinipid-tipid, dili halos mugasto para nga makapalit og daghang property. Karon maay ng plastar, ayahay na daw ang mga apo. Di naman kabalo mo balo sa hako sa ilahang lulo. O niyang una-una, ni kamatay na ako, Pastor. Kinsa na lang kahay mo manage aning akong property. Wala yung ni Solomon. Once we are dead, we have no more control over the labor, over the fruits at itong mga hako. Diba? For this reason, si Solomon, yung word po ma-hated, it means nawala na siya passion ba?
Nawala na siya og kasibot sa pagpaningkamot, kaya una-una, maningkamot ko. Sabi akong mapila na nagdilik tarungon, may magwa. That is the idea of Solomon. So he hated life. Tungod lagi sa iyang ingon nga, ibilin ko raman gihapon ni sa tao, wa ko masayod kung tarungon ba niyang dala. So grabe imong paningkamot, dili ka sigurado kung ang imong binlan, i-treasure ba na nga mong butang. I want you to understand, my brethren. Sa atong mga pagpangabudlay, mga paghago, ilalong sa atin, come to realize that when we die, we have no more control over the fruit of our labor and how the person whom will leave the fruit of our labor make use of it. Unta atong na-realize ka na sa atong mga pagpangabudlay, ibabaw aning kalibutan na, inigkamatay nato puhon, wa na gyud tay kagahom sa pagbuot kung unsaon na pagdala o pagpadagan sa tao atong ipinlan. Kung ilahan ang ibaligya, wa gyud kay mahimo. Wa man kay kontrol ana. Wala kanay panultihon nato nga mga Pinoy, ingon nila nga kung yuta daw kuno ibilin, awayan. May pa daw kuno utang. Kay magtinulura. Hallelujah. Si Solomon, mga igsoon, realize na sa iya habang mga pagpangabudlay, mga paghago pa, ilalong sa kalibutan, that our days are numbered. Nagahago siya, pero yung nasabtan, oy, ako panahon, lubok na niya. That same fate befall us all. Na maong kapalaran ng mudangat nato, mga matay gihapon ta. And that people have no more control over the fruit of their labor. Mo na ang conclude siya in 22, iyang gingon. And thus he concluded, for what does a man get in all his labor and his striving, with which he labors under the sun? Siya kung may makuha sa tao, sa iyang mga pagpaningkamot, ilalong sa adlaw. Because all his days his task is painful and grievous. Even at night, his mind does not rest. Mo ni ang trabaho nato. Atong mga trabaho, usahay, nagakosog stress, kakapoy. Una-una nato, di nakapahuway. Ingon na ni Solomon in 24, there is nothing better for a man than to eat and drink and tell himself that his labor is good. Amen. So yung awa na labing mayong buhaton sa usang tao, mo ni ngayahang kaon siya, o inom siya, o iyang sultian iyang kaugalingon, ng iyang mga hago, maayo. This also I have seen that it is from the hand of God. For who can eat and who can have enjoyment without Him? For to a person who is good and has sight, He has given wisdom and knowledge and joy, while to the sinners He has given the task of gathering and collecting, so that He may give to the one who is good in God's sight. This too is vanity and striving after the wind. Ingon ni Solomon, ako na lang pahimuslan ang bunga sa akong hago. Total, inigkamatay na ako, amo ko'y madalaan eh. Ingon ni Solomon, ako na lang pahimuslan ang bunga sa akong mga hago. Total, dili man ko magdugay aning kalibutan. Kuha niyo idea? Ingon ni Solomon, ako na lang pahimuslan ang bunga sa akong mga paghago. Total, same fate befall us all. In our hustle, sa atong mga pagpangabudlay igsoon, sa atong mga hard work under the sun, we've come to realize that our days are limited. Ang atong adlaw, ang atong panahon, limitado lamang. That we are destined to mortality. Ang mga matay kita gihapon pag-abot sa panahon. And once we're gone, we can control what happens to the fruit of our labor. Ngayon, kamatay na nato, di na nato makontrolar ang bunga ba sa itong mga hinaguan.
Mao na kang pinakamayong buhaton. So the best thing a person can do during their numbered days is to be obedient and reverent to God, towards God, for it is He who enables man to enjoy the fruit of their labor. Amen. Mao na ni Solomon, kay ngatong panahon nagahago ta, nagapangabudlay ta, pero ang kamaturan lubog ra atong panahon. Mao na ni Solomon, go eat, drink, and find pleasure sa imong hinaguan. Pero sa iyo ni Solomon, but remember, ang Dios mo'y nagahatag nato katakos nga ma-enjoy nato ang resulta, ang bunga sa atong mga hinaguan. Mao na mga igsoon, ang pinakamayong butang nga pagabuhaton nato mao kani. Sa rason nga atong panahon lubog ra. Sa rason nga ang nagpaabot nato kamatayon, we are destined to die. Same fate before us all. Maayo ka man, dili ka man maayo, dato ka man, pobre ka man, same fate before us all. May kamatayon nga nagpaabot natong tanan. Gawas nga kamatayon nagpaabot nato sa unahan, remember, nga sa atong mga pagpangabudlay, mga pagpanghago, mga igsuon, inig kamatay nato, wa na gyud tay control sa mga bunga sa atong mga hinaguan. That's why ni Solomon mo ang labing maayong buhaton. I-enjoy ang bunga sa imong hago. Amen. Enjoy the fruit of your labor. Pero sa may pamaagi nga ma-enjoy na nimo, kahadlok ang Ginoo. Tumana ang Dios. Kaya ang Diyos mo'y nagahatag nato abilidad. Ang Diyos mo'y naga-enable nato nga ma-enjoy nato ang bunga sa atong mga hinaguan. Amen. And it is a wisdom from God. Manitog tayo so, mag-atong pasalamatan ang